Ayun lang po. Sa akin po, maraming salamat sa ating Panginoon dahil binibigyan ako ng karunungan sa aking work na bagamat mahirap, maraming ginagawa. Sobrang ginagawa. Naalala ko pas nung, di ba, Sabado, pumasok pa ako nun. Friday. Tinapos ko yung isang report kasi nga, ano ba yun? Walang marunong gumawa ng gano'n, report. Kaya wala akong choice, ako yung pabigyan ng nung hapon. Kaya sabi ko, kailangan pumasok ng Sabado para matapusin lang. Pero hindi akin talaga yun eh. Ayoko mag-presenta eh. Kasi yan, tahimik ako eh. Kami yung kumunti, sinabi sa akin, baka ikaw na lang gumawa niyan, so tayo. Sabi ko, kasi medyo mahirap kasi yun. Medyo komplikado, maraming gagawin. Pero the good thing, I have a lot of source para magawa yung ganun trabaho. Sa kanya, blessed na blessed ako sa work ko kasi nga, dahil nga yung knowledge ko sa aking industry, tuloy-tuloy siya. At parang ako consultant eh. Parang na ako consultant dun eh, napagkada konting yun eh, sa kailan yung mga tao. Sabi ko parang consultant ako nito ah. Tapos yung pinaka-boss ko, bago siya bago siya sa board o something, Decision. yatanong mo sa akin, tama ba itong ginawa ko? Hindi. Sabi ko, lagi ko lang yung ginagamit ako ginagamit siya director o ako yung yung managers niya. Pero dapat siya sa kanya ko makakatuto eh. Siya natuto. Pero okay lang din. Praise God. At least God, bigyan ako ng gano'n. Hopefully, pag dating ng March o April, may bonus, maganda. Nakali naman yan. Kahit tayo nito, isang ito. Baka bubili ka na niyan kaya Baka bubili ka na niyan ng isang gram. Hindi. Sa kayo kahit tayo nito. Kaya may drum set. Ayun. Saka ang akin yung sa atin Panginoon yung health. Amen. Napaka-important ng health. Kasi kung marunong ko nga, tapos meron ka namang problema sa sakit, it's useless. Not only me, but pati yung mga pamilya ko. Lahat tayo. Para maging masaya yung ating paglilingkod sa Panginoon. Tayo palaging malakas. Yung matanda, pusta ka lang yan eh. Diba? Number lang yan. Numbers lang yun, no? Pero yung numbers balisarin mo. Diba, magiging teenager tayo. O kaya 25 years old. Ayun lang. Ayun lang po, pati sa aking pamilya, maraming salamat sa ating Panginoon dahil sila po sa maayos na kalagayan. Maayos po yung bahay namin, naayos na namin lahat, na medyo lumaki na yung bahay namin, naayos sila ng nagkaroon na kami ng parang bar. Tapos meron ako ng music doon. Parang ganun. Sa kabila, doon yung kwarto, tapos baba yung anak ko sa bibod ng baba. Simple mo na, mahal yun. Hindi siya praktiyan. Portable. Ayun. Sa Diyos na mapuri, maraming salamat po sa ating Panginoon. Amen. Amen. Ako naman gusto ko pumita si Lord sa buhay ko. Pinag-pray ko talaga yung tawag dito, yung kahapon, yung rally talaga. Kasi nandun yung mga kapatid ko eh. Nandun ang pinaglaanan yung kapatid ko na sa mismo. Sila yung frontline sa may Moraita. Hindi talaga hindi siya nakuna ng video, wala rin CCTV. Ang sama ng tama ng isang kaklasmate ko. Police. Siya, biyak talaga yung ulo niya eh. Yung game palo-palo nila, Hindi siya nakuna ng mga close circuit eh. Pero sama talaga nung tama niya ng Yung tumama sa kanya, parang bakal na solid, ganyang kalaki. Tapos pa-triangle, talagang nasa ICU siya. Si Makabugaw kasi Dejo. Tapos dalawa sila. Tapos kausap ko kanina magdamag, yun puyat na naman. Kausap ko magdamag yung inaanak ko kasi sa kumpil yung anak niya. Sabi ko, nakasal lang yung loob. Nasa siya ngayon? Nasa PGH, nasa ICU. Wala pa rin mahala eh. Ang declaration kasi doon, nasa 93 police yung yung sugatan eh. Hindi pa sila kasama doon. Hindi pa talaga sa major damage talaga yun. Kaya pinag-pray ko talaga.
ano yun eh, siya yung nagsasabi lagi sa akin na, Tol, wag yan, wag ganyan, wag pasukin ako. Kumbaga, siya yung ano nun, straight eh. Sila yung frontline. Actually, ano na siya, SPO2 na siya eh. Hindi na siya corporal, hindi na rin siya yun, Taas na pala. talagang, ano yun, straight police. Yun, kawawa naman yung mga anak ko eh, anak ko, kausap ko sa Facebook, sabi ko, Master Sergeant na. sabi ko, pray lang talaga, mga po, eh, hindi rin talaga ano yun, ang magagawa lang nun, on duty, siguro, bigyan man siya ng pahinga, sa sweldo lang yun, alam mo naman ng police, sa atin, madugo, pagdating sa mga ganyan, lalo ngayon, ang kalaban ng polis, hindi lang tao, pati cellphone, konting pagkakamali mo lang, pag natira ka, napitikan ka, yari ka na eh. Hindi kagaya nung araw, wala pang cellphone. Di ba? Ang sarap maging trigger happy, may mga ganun. Pero ngayon, hindi na po pwede. Oo, kaya yun. Hindi, pinag-pray ko talaga yun. Saka yung kay Pastor Ram din, yung kalagayan niya. Oo, okay, Pastor Ram. Okay na kahit paano. Yun, talagang tapos yung mga anak ko. Yun din, yung masamang panahon. Talagang nakita naman natin kung gaano kalakas din yung hagupit doon. Kaya may mga kamag-anak din sa North, tsaka sa Pool eh. Sa Pool talaga. Ang lakas no? Sa Cagayan? Pray lang din. Hindi, may mga pinsan din ako eh. Doon sa part din eh. Hanggang Apari, meron nga. Kaya lang, yung talagang tiwala lang din kay Tsaka yung yung health, yung paa ko, hindi naman ko pero taiwasan ko yung libasag. Talaga kung tinignan ko lang talaga, nakita ko kayo kumakain, hindi ko na talaga kinain eh. Kung kinain ko yun, tagilid na. Tagilid ang bangka. Kumbaga ito naman si injection agad. Hindi tayo abot doon, hindi naman papayagan ni Lord yun kasi yan. Ayun, yung sa acts, medyo busy pa. Nasa usapin pa. Pero isang sigurado doon, mag-a-assist ako doon. Kaya pag-pray lang po natin kung ano yung kalooban doon. Amen. God be the glory of this. Ano po? Ikaw na, kasi ako huli. Ako yung Hello, White Pest. Gusto ko pa, gusto mo. Kuhan mo. Wala nang ilan. Ayun. Hello. Camera. Camera action. So, Baka maano sila eh. ako rin po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dahil, ayun, nandun po yung pag-ingat ng ating Panginoon sa pangaraw-araw na paglalakbay. At praise God dahil ayun, malapit na rin po akong makauwi sa October Okay na pas, may ticket na? Wala pa naman. Isang buwan lang yun ay may isang buwan, Kailangan claim natin yan, ticket mo. 40 days. So, Tapos ay ticket na kasi medyo mahal na. Oo, mahal siya lang kuha. kumpanya naman ang bibili. So, salamat din po sa Panginoon dahil ayun, nakikita ko naman po na yung ating iglesia ay patuloy na lumalago at medyo kumalma na po yung mga habagat. Mga bagyo. So, praise God dahil tayo po ay sinasamahan ng Panginoong Diyos at alam po na ang iglesia ito ng UICHG may patuloy po na palalaguin. Amen. At palalawakin, patatatagin ng Panginoong Diyos. Maging sa bawat individual na mga leaders sa leadership po ng UICHGM. So, salamat po sa Panginoong Diyos sa victory yung last na gawain. At nais ko rin pong ipag-pray natin yung Bethel na anniversary po sa Sa Agis. Agis. Pero mauling atres yung wedding eh. Yung wedding. Atres, Agis. Kaya sunod-sunod po tayo nasa labas.
Nasa 70s ay ka. Yun na. Oo, puro nasa labas na. Maapektuhan po yung ating kaban. Kaya kung ano po, yung mga gawain tayo dito, talagang ibigyan na po agad natin yung Para sa Lord. mga para sa Lord. Huwag na po nating iipit, baka mamaya magastos. So yun po. Dahil sa sunod-sunod na mga gawain natin sa labas, kagaya yung nakaraan din sa SOGC, diba? Tapos itong this week, praise God dahil meron tayong collection. So alam ko naman po na hindi tayo pabayaan ng Panginoong Diyos dahil malapit na yung babayaran natin ng bahay. Itong end of this September. Ayun po. So salamat sa Panginoong Diyos. Maging sa pag-iingat ng Diyos sa amin, sa family. At salamat sa Panginoong Diyos dahil yung kapatid ko na si Ruben ay alam ko naka-recover na yun. Yung pinag-pray natin last week. At nung nagkausap Nagdanyos ba? kami Nag-ano sa kanya? Nagdanyos? Buti. Bali kalahati yata. Binayaran sa hospital. So yun, at nung huli kami nagkausap, yun, at praise ka dahil yung medyo masakit lang yung katawan niya at saka yung sa paa. So yun, nagpapagaling na siya doon sa bahay. Salamat po sa Panginoong Diyos. Amen. At yan, may pinag-pray kami din ng asawa ko dahil alala niya yung pastor nila doon. Pastor namin doon sa Caloocan, sa HOL Caloocan. Ay yung tatay niya, matagal na yung tawag doon, hindi nagmumulat. Comatose ba yun? Comatose. So yun, at sama rin natin yun sa prayer. Kahit yun si Pastor Robert, nagkaroon din ng ganun eh. 1 week siya na coma. Nabangga siya sa bisikleta. So praise God dahil isang linggo lang at nakarecover na rin agad siya. So yun po. Pero meron pa rin siyang yung sa mga maintenance. At nawa yung healing power ng Panginoon Diyos. Ayun yung clinim namin ng asawa ko doon sa pag-pray namin kanina na yung healing power. Amen. So praise God, salamat po sa Panginoon. Sa Diyos lamang po ang kapurihan. Amen. Ako rin po ay magpapasalamat sa Panginoon bago ako tumayo sa pulpit para magturo. Bago gamitin ng Diyos. Ayun, gusto kong itaas si Lord sa buhay ko, sa mga blessing na aking naranasan. Kanina nagkaroon ako ng hearing doon sa na-scam ako, di ba? Naalala niyo yun. Nanalo na ako sa kaso. Tapos yung tao mo gabayad eh, ewan ko kailan pa yun. Pero isa lang sigurado ron, kapag hindi niya binayaran, hindi siya makakalabas ng Saudi Arabia. Ayun. Kaya praise God. Magaling yung attorney ko, yung Saudi na babae, si attorney Lou Jane, na taga-polo. Kaya nabibless rin ako sa polo ngayon, hindi na katulad dati. Ang lakas na ng loob nilang magbigay ng kung ano yung masasabi mo doon sa ang tag ito, yung parang mag-ano ka, yung magbibigay ka ng Testimony? Di po, evaluation parang gano'n. Kaya praise God kasi nga maayos na yung polo natin. Tapos tagal ng hearing namin, ayun yung pinakamatagal na hearing eh. Kasi mga nakaraan, umabot na ng 5 minutes. Saglit lang. Tapos kanina umabot kami ng Andun din yung babae? Hindi siya matin. Wala na. Tapos talagang ginawa ng paraan ng attorney ko na mabuksan yung bangko na makita talaga nandun yung pangalan ng babae na nag-transfer ako ng pera sa kanya. Ayun yung pinanalo ko sa kaso na na-open yung bangko kasi hindi nga mabasa Arabic eh. Ang ginawa, pinabuksan niya sa kanya mismo sa laptop niya. Pinoword ko yung password saka yung username. Tapos ang nakaka-bless yung rito, yung system nila. Hindi basta-basta talaga yung system nila rito. Automatic, no? Pero mo, pagka nagbukas sa iba, dadaan pa ng napat. Tapos sa napat, may facial recognition. Na talagang kailangan mag-send ka ng picture na ikaw talaga yung nag-agree ka na ikaw talaga yung nag-agree. Kaya
Praise God, napaka ano. Kaya ewan ko anong nangyari kay Kuya Jobert, parang nahack yun. Oo. Matindi ang security ng Saudi Arabia. Oo nga. Gusto ko na-realize kanina. Ha? Facebook man yung kay Kuya Jobert. Hindi po, yung bangko niya raw nagka-problema. Yung Alinma. Oo. Kaya sabi ko, Naayos man yun. ayun, sabi ko, parang posible kasi dadaan parang napat eh. Hindi talaga siya basta-basta. Galing. Tapos yun, nanalo na nga ako. Tapos, masaya na ano kasi nga, yung mapigilan na yung babaeng yun na magano. Ang dami niya nasinayos. Doon sa group chat namin, ang dami na namin. Yung iba nagmalis na ng Saudi, nasa Qatar na. Scammer talaga yun. Oo, yung iba nasa Pilipinas. Taga ano siya eh, Sana Mati. Maulino. Hindi, Oo. Pilipino kas. Pinoy. Babae pa. Nagpanggap siya ng doktora. Hindi naman pala. Tapos nung nakita ko yung ikama niya is, ano siya, housemate. Yung ano ba? Paano yan? Saan? Andito pa rin siya Andito pa rin siya. Bakit nila mga kita-kita? Magaling magtago. May mga... Katulong lang mga doktor. Pero yung ibang na-scam niya, hindi na makakahabol doon. Sa Pilipinas siya inabangan, doon na nagsampa ng kaso. Kaya nakabang na sa Pilipinas. Actually, nakulong na siya noong 2017. Dito? Sa Pilipinas po. Nagpiyasa lang siya. Sarili na talaga siya, ay natrabaho niya. Galing siya ng Kuwait. Sa Kuwait siya galing na ang dami niya rin na-scam na ganun din. Sanay mo sa amin. Kasing edad ko siya na ano. Mas pa rin pala ng ibang bansa yun, pag gano'n. Oo, bakit magalakas? Basta maklear ka sa NBI, okay na. Nakapagpiyansa ka. Kaya yun, salamat sa Lord. At yung kanina, nakausap ko yung isa kong kaibigan sa yung dati kong bina-Bible study rin. Kaya nag-o-offer na naman ng kwarto sa amin, sa Jeddah. Ito bro, sabi niya gano'n, pwede kayo rito. Ilan ba kayo? Sabi ko, 5 kami. Praise God. 5? Oo. Sino pa 5 sa inyo? Si Preda. Ay! Si Bunjoy, Ate Maris ako. Natuloy si Joy. Okay, kala ko. 5 kami, pagbiyahe kami sa Jeddah. Dapat ikasama si Ate. Kaya pakasama na lang sa prayer yung pagbiyahe namin. Tapos, ayun nga, naminig ko ulit yung mga dati kong mga bina-Bible study ron. Na talagang mga lumago sila. At ngayon, may kanya-kanya na rin church sila ron sa Jeddah. Dati dito rin sa Sir Rede. Kaya may meet nila yan, mga kapatid. Sabi ko mga taga-church din, mga kasama ko. Praise God. At marami rin akong gustong ipagpasalamat sa Lord, lalo ngayon sa yung namimit ko na yung mga pinag-pray ko na parang bakasyon eh. walang income, puro labas, pero provided lahat ni Lord, nakaplano. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa mga provision. Provision to eh. Na talagang hindi ko naman to hiniling, pero talagang biglang binigay niya. Hindi, ito na. Dahil nga sa dito naman na nakaipon ako kahit paano. Kaya sabi ko, tama si Kuya Darius. Kahit gaano karami pera mo. Naalala ko si Kuya Darius nung pagdating sa pera eh. Lagi niya sinasabi na nung muna kami nag-usap niya na kahit maggaano karami pera baliwala yan pag hindi mo ma-enjoy yung buhay. Na walang Panginoon. Napaka-importante na may Panginoon ka. Na ginagawa mo para sa Lord. Kasi kung sarili mo lang, wala talaga. Kulang, maraming mga may mga sa Japan niya, ang dami nagpapakamatay. Nalugi lang yung nila, yung business nila sa stock market, wala na, naghaharaki rin. Mga Chinese, ang dami. Kaya yun, salamat sa Lord dahil provided lahat ng mga pangangailangan. Ayun lang po, sa Diyos lang po ang papuri. Salamat. Amen. Ay, ito na yun. Praise God. Nagbabalik po tayo. Sobrang ako yung inaral ko kasi actually nung last week pa tong inaral ko. Sobrang blessed ako. Kasi yung pag-aaral na to is na-meet ko talaga yung nakita ko talaga siya. Kasi hindi ako nagganito, hindi ako yung gumawa ng lesson na to, pero sobrang blessed ako kay Bishop Edwin. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon sa buhay ni Bishop Edwin na talagang kung hindi niya talaga kinonfile to, galing sa kanya. Galing sa kanya. Sabi ko, praise God, kasi sa tanang buhay ko talaga ng Pilar Cristiano, 2013, ako nakakilala sa Panginoon. Nung previous mga years ng pagiging Christian ko, hindi talaga nakakita ng taong masabi kong false prophet. Pero dito, sa church of na-meet ko siya.
based sa pag-aaral natin. Kaya yun, sobrang ano ako, di ba? Sobrang, praise God ah. Sobrang blessed ako. At least talagang awareness talaga. Awareness talaga. Napakabuti ng Diyos sa buhay ni Bishop. At alam naman ni Pastor Ren kung may i-edit, di ba? Wala tayong in-edit dito. Di ko alam bakit ganun yung pagtuturo. Na 13 years na yan. 13 years na, biro mo. 13 years, tapos mamimit mo yung tao na masabi mong, talagang siya yun. Pero, naniniwala naman ako na may gagawin ng Diyos para mabago pa rin yung tao. Kahit na, sabi na, dumating sa point na ganun. Naniniwala pa rin ako sa pagkilos ng Diyos. Pero napaka-importante sa atin lahat na matutunan natin to. Kasi nakikita natin mismo yung tao. Na minsan baka dumating sa point ng buhay natin na mamit natin siya, hindi man dito, sa ibang church. Alam mo yung awareness. Ito dito tayo natapos discerning the difference. Ang sinasabi kasi rito is yung paano mo madidistinguish yung false prophet sa tamang propeta. Diba? Dito tayo tapos. Pero bago lahat, samahan niyo po muna manalangin ng may isip. Panginoong Ama, salamat dahil ginamit mo Lord si Bishop Edwin para Panginoon ma-compile at maayos-ayos Panginoon itong pag-aaral na to na since na napakatagal ng taon na to na kanyang ginamit siya Panginoon mightily para sa mga ganitong pag-aaral. Salamat Lord God at Panginoon maunawaan maintindihan ng bawat isa. Buksan po Panginoon ang bawat puso, isipan, espiritual na kaisipan at puso. At even Lord ang iyong lingkod na magsasalita, gamitin niyo lamang ako Lord daluyan ng iyong salita. Gamitin niyo lamang po akong mouthpiece Panginoon na anong po Lord yung babanggitin ko ito Lord ay galing sa iyo. Hindi po sa akin sariling kaalaman. Salamat Lord, ito po ang aming samang dalangin. Sa pangalan mo Panginoon Jesus. Amen. Amen. Yun. Diba yung nakaraan sabi dito? According to John, paano mo madidiscern? Ang word na discernment is sa mga Kristyano. Kasi yung iba kasi parang ang tawag nila nasa psycho. Kaya pag nasa psycho ko itong taon to, rinig yun, di ba? Psychology. Psycho, parang normal na, parang siguro hindi maganda yung buhay nitong taon to, may ginagawa itong kalokohan. Nasa psycho, di ba? Pero pag sa Christian, ang word is discernment o discerning. Ayan. Ay sabi, there's a way to discern the difference between the true prophet and a false prophet. In the book of 1 John, he gives us the guidelines. Ito yung natin nakaraan, di ba? The first verse of the text warns Christians to not become false prophets by believing the wrong spirit. Ayan. Kailangan malaman natin, maintindihan natin na dapat is alam natin kung wrong spirit na pala yung binabanggit ng tao o hindi. This caution is sobering. Many Christians do not believe that evil spirit can influence them. Kasi sobrang parang panati ka na Kristyano. May mga, di ba, yung iba Muslim, pumapatay sila sa religious belief nila. Ganun din, may mga Kristyano rin na sobrang kala nila, napaka-spiritual nila. Kaya, kala nila, ang Christian ay hindi sila na-influensyahan ng bad spirit. One of the greatest deception in the church today is the idea that Christian cannot be deceived by the devil. Mali po yun. Lahat po tayo ay subject na ma-deceive. Even mga pastors. Wala pong exemption. Walang exempted yan. The following scripture passage clearly dispels that myth. Sabi dito sa 1 John chapter 4 verse 1 to 3, Beloved, do not believe every spirit but test the spirit to see whether they are from God. Kaya kailangan nyo i-test. Paano nyo siya i-test? Sabi mo na rito, because many false prophets have gone out into the world. By this, you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus has come in the flesh is from God. Kapag ang sinasabi ng prophet o ng isang mangangaral na ang Panginoon ay has come in the flesh, kumbaga nagkatawang tao, is from God, sabi diyan. And every spirit that does not confess Jesus is not from God, ayun yung tinatawag na false prophet. This is the spirit of the Antichrist, of which you have heard that is coming and now it's already in the world. Actually, yung Antichrist, nandito na. So nga lang, hindi pa talaga siya nabubunyag, hindi pa siya hindi pa siya nahayag. Already in this world na. Ito na yung 5 tests of the true prophet. Kaya kailangan mo natin ma-discern kung ano yung false sa hindi. Based dun sa first na yun,
May natanda pa tayo dito? Ayun na, katanda natin yan. Ayun yung verse kung magsusulat kayo. 1 John 4:1-3. Okay, paano ba natin matetest ang true prophet? Una muna, okay, nung nakaraang linggo, nakaraang linggo, natakil natin yung what makes a false prophet. Paano ba nagiging false prophet yung isang false prophet? Unang-una din ba sinabi doon na first type people invited the spirit. Kumbaga siya mismo, sarili niya, ini-invite niya yung bad spirit. Para, yung nag-example di ba yung babae? Naalala niyo yun? Yung kay Paul sa Pilipos. Na parang nanguhula siya, nakapanghula siya, pero ito'y galing sa masama. Pero totoo, nangyayari talaga. Kasi in-invite niya yung bad spirit sa kanya. Tapos nung nireview ka ni Pablo, ni Paul, is natigil, nawala na yung bad spirit sa kanya. Kaso nga lang, pinagbintangan sila ng mga tao sa lugar na hanggang pinapalo sila, pinakulong. Ayun, yung muna, di ba? Yung pangalawa is, after they have called as prophet, naging propeta na sila. Naging magaling sa panahon natin ngayon kasi ang example dun sa pangalawang na what makes a false prophet is dati na silang mga Christian o malalim na sa Panginoon. Kaya si Balaam, di ba, yung naging example dun sa na sinample ng teaching na to ni Bishop. Sabi doon, after they have called as prophet, later they fall away from God. But paano sila na-fall away from God? Because of sariling intention. May parang may sila may sarili silang mga motive, personal motive kung tawagin. Number 1, pera. Di ba si Balaam nagpabayad siya doon kay King Balak? Tapos yung iba naman personal motive na gusto nila sila masunod, gusto nila sila yung maging mas mataas pa doon sa mga tinawag ng Diyos na leader. Yun. Pangalawa is yung characteristic na binanggit doon sa Matthew 7:15-27. Yung characteristic naman is yung number 1 is false prophet appear to be good like sheep but are really wolves. Kumbaga nagpapanggap sila na nakakasalabuhan natin. Nandito. Pero wala sinasabing sa inyo. Ito kasi awareness to bilang nag-aaral Nakakasalamuhan natin yung false prophet pero di natin napapansin. Nagpapanggap siyang, sabi nga, they appear to be a good like sheep but are really wolves. Kumbaga, mga pala sila? Mga asong, wolves? Yung lobo, asong lobo. Pangalawa, false prophets have their belief system founded in a new path of scripture. Kumbaga, sila ay nagtayo sa buhanginan. Kumbaga, mababaw yung nila. Kapag may natutunan na silang konti lang, parang ito na yun. Ito na yung instant talaga. Hindi katulad ng mga original prophet na nagtayo ng bahay sa bato. Sabi doon, and not the wise men, counsel of God, yung darak na sa batuhan na nagtayo ni malalim yung pundasyon, matibay. Na talagang pag nagpapaliwanag salita ng Diyos is talagang based sa context at based sa Bible talaga. At ang pangatlo is yung false prophet have power. Tanda natin meron silang kapangyarihan. Katulad ni Balaam. May kapangyarihan sila kaya nilang mag-prophesy. Kaso nga lang, dahil nga mali yung motive nila. Hindi pala sa Diyos yun. Hindi pala sa Diyos yun. Sabi ito, can make great signs and wonders so as to mislead even the elect. Pwede tayong ma-mislead ng mga false prophet. Ayan, tandaan natin. Ay yung mga nakaraan. Ito na tayo sa test of the true prophet. Does the prophet believe in the redemptive work of the Son of God? Ayan. Number 1, mababasa po natin yan. Lahat kinuha siya sa 1 John chapter 4. Itong 5 tests of the true prophet. Una, does the prophet believe in the redemptive work of the Son of God? Sabi diyan, one thing to note is that false prophet are antichrist in nature. Pag sinabing anti sa Bible, ang niya is actually pastor hindi against yung pinaka-meaning ng anti. Same like
or yung parang instead, ang ginamit na word yung talagang ano, kasi ang anti kasi is Latin. Latin word yan, anti. Ang pinaka niya, instead of, pinaka-original na salin niya. Instead of Christ. Parang siya yung papalit. Ganun, pastor, yung pinaka ano niya. Inano ko rin kung ano yung anti-Christ. Kasi sa normal na ano is against. Although may pagkakaano rin, parang tawag ito yung synonyms ba yun? Yung parang same lang, synonyms. Pero yung talagang exact word is instead of Christ talaga. Instead. Ayan. One thing to note is that false prophets are anti-Christ in nature. They are not anti-Jesus. Ayan, di ba? Anti-Jesus. Tutuloy ko. The word Christ means the anointed one. The anointing is always related to the power of God. Beware of people who try to tell you that Jesus doesn't do miracles anymore. Kapag may mga tao nagsasabi na wala nang kapangyarihan ng Panginoong Jesus, magpalayas ng masamang espiritu, there's the power with that name, magtaka na kayo sa tao. Hindi magpapagaling. Instead, parang sila na yung parang gusto nilang pamalit. According to Paul in 2 Corinthians, na mababasa na, kung may Bible, sino pa pwedeng mag-open ng Bible? Kasi ano yan, gusto kong basahin natin sa Tagalog. Napakaganda po niyan, 2 Corinthians chapter 11, verse 3 and 4, dalawang verse lang. Basahin po natin sa Tagalog. 2 Corinthians. Oo. Ayun yung tinutukoy ni Paul, there's another Jesus. 11? Apo, 3 and 4. Tagalog po Ate Marema. There is another Jesus who is not the Christ or anointed one. Ayun yung tinuturo ni Paul sa mga taga-Corinto. 3 and 4. Ngayon gusto kong malaman ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. At ang lalaki ang siya naman ang ulo ng babae. At ang Diyos 2 Corinthians yan, kaya? ni Kristo. 2 Corinthians 11? Oh, that's second. Second. 2 Corinthians, di first. Kaya tataka ako eh. Hindi yan. 2 Corinthians 3. Mali ka naman lalang. 11:3. 11:3 and 4. Ayan, sige. Ngunit nag-alala ako. Sila. Sige po, sige. Ate Maria. Ngunit nag-alala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat na pananampalataya kay Kristo. Tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Chapter 4, verse 4, sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at may Hesus na ipinangangaral na iba sa ipinangangaral namin. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro namin sa inyo. Yun. Okay na. Yun po. Ayun po, naintindihan nyo? Nung panahon pa lang nung nila Paul, meron na talagang nagtuturo ng ibang Jesus. Baka Jesus ng ano yun. Sabungan. Ano pa? Sabungan. Oo. Baka Kristo ng sabungan yun. Nung panahon pa lang ni Paul, isipin nyo, how much more pa kaya sa panahon natin ngayon? Diba? Ito dami example. Talagang nakikita nyo naman sa mga sa Facebook na may mga lumalabas talaga. Number 1 example ko si Kibulo eh. Wala nang iba eh. Number 1 ko yun. Sino Pedro ba yun? Oo. Sino Aguila? Oo, yun. Isa pa yun. Ibang Jesus silang pinapangaral. Na kiniklaim nila sa sarili nila sila yung Jesus. Diba? Kaya dapat hindi tayo malalayo sa Bible po. Kung habang nag-aaral tayo, hindi tayo malalayo sa Bible. Now which is pinapangaral dito sa UICHGM. Ako, godly proud ako dahil yung mga pastor natin, ibinlingkod nyo, na biblical po tayo, hindi po tayo lumalayo sa Bible. Kapag tinutukoy nila yung sarili nila na siya appointed, appointed not son of God, iba na yun. Appointed son. Walang gano'n sa Bible. Kaya yan, tingnan niya, doon pa lang ng panahon ni Paul, meron na. No, sa Corinto, may pinapangaral ng ibang Jesus na hindi sa tinuturo nila na iba sa tinuturo nila sa amin. Ayan, yan yung wala. The Jesus served was anointed yesterday, sabi diyan, anointed today and will be anointed forever. Kumbaga, si Jesus Christ, it's the same yesterday, today, and forever. Na mababasa natin sa Hebrew yan. Kaya, walang iba. Siya pa rin yung Jesus na yun. Kung sino yung Jesus na na-meet nila Paul, nila Pedro,
linawan, siya lang yun, walang iba. Ayan. Ayun yung number 1, no? Kasi basahin natin yung verse. Ito na, paganda ito. 1 John chapter 4:46. You are from God, little children, and have overcome them. Because greater is He who is in you, that He is who is in the world. Kumbaga, greater is He na nasa inyo, sabi. Ang nagsasalita rito si John, than into this world, than He who in the world. Yung He who in the world is yung hari ng mundong ito. Walang ibang kundi si Satan. Therefore, they speak as from the word, and the word listen to them. Kapag ang taong ito ay nagsalita, itong Antikristo na to, nakikinig yung mga tagasunod niya. Kaya tayo dati hindi tayo nakikinig. Sabi niyan, therefore, they speak as from the word, and the word listen to them. We are from God. Tayo ay sa Panginoon. He who knows God listen to us. He who is not from God does not listen to us. By this, we know that the spirit of truth and the spirit of error. Kaya dapat alam natin yung salita ng katotohanan. Sabi diyan, by this we know the spirit of truth and the spirit of error. Maintindihan natin, maunawaan natin kung sino talaga ito to. Pag ang salita niya is nanggagaling sa Bible at hindi sa sarili niyang kaalaman, kaisipan, siya ay totoo. Ayan. By this we know the spirit of truth and the spirit of error, which is yung Antikristo or false prophet. Okay. Tapos tayo sa number 1. Number 2. Ano yung number 1? Tandaan natin, does the prophet believe in the redemptive work of the Son of God? Kailangan naniniwala talaga na may hanggang ngayon kumikilos pa rin ng Panginoon sa buhay natin. Number 2, false prophets do not like to listen to anyone. In their own minds, God tells them everything. False prophet. False prophet do not like to listen to anyone. In their own minds, God tells them everything. Ayan, alam natin yan. False prophet are, ito yung binabanggit ko, minsan is fanatic. Kung tawagin ko is fanatic, na kayang pumatay para sa isang religious Kasi ganun yung nung panahon ng ISIS. Diba, yung talaga pumapatay sila para sa religion nila. Ina-apply nila yung Old Testament na jihad, tawagin nila. Ayan. False prophet are hyper-spiritual in their conversations and begin most of their statement with, the Lord said to me. Ayan. May binabagay. Ito yung sabi ng Panginoon sa akin Or God told me. I have found over the years that this is just a rather spiritual way of saying, I don't want your input. Kumbaga, bilang isang may binabanggit siya mga galing, feeling niya is galing sa Diyos. Pero hindi pala. Tapos kung magsasuggest ka naman, hindi siya makikinig sa iyo. I don't want your input. They are not under any authority but their own. Hindi sila marunong makinig sa mga mas nakakataas sa kanila. Kaya ang tinuturo talaga rito, bilang isang leader dito sa church, tinuturuan ko talaga ang Bible study group. Doon pala magsimula ng magkaroon ng authority. Magkaroon ng submission. Para paglabas sa Bible study group, paglabas dito sa church, may pa rin dito, may mga deacon, may elder. Dapat doon pa lang is respeto natin yung ating Bible study teacher. Kahit sino yan, kasi pwede tayong lahat maging Bible study teacher. Mas gano'n ako, Pas. Yung bang ganyan mga false prophets, pwedeng mayroong false siya, pero hindi niya alam. Pwedeng gano'n. Pwedeng gano'n. Pwedeng gano'n. Kasi pero hindi niya alam na alam natin. Alam natin, pero kasi sa sarili niya lang pinaniniwalaan niya. Ito basahin yun. False prophet do not like to listen to anyone, di ba? In their own minds, God tells them everything. Anong ibig sabihin yun? Halimbawa, pag sabihin mo sa kanya, ganyan, mali yan. Hindi siya makikinig sa'yo. Hindi siya makikinig sa'yo. Kaya nga, ang napaka-importante, pride din yun. Diba? Apo, kaya napaka-importante po na lahat ng babanggitin natin sa kanya, kung may mamimit tayo, is biblical. Huwag tayong mag-i-input sa kanya ng nalilito sa lalo. Kasi kapag nag-agree ka doon sa sinabi niya, lalo siyang parang napipig yung spirit niya. Napipig siya na tama pala ako. At nangyari yan. Nangyari yan dito. Na nung nag-agree yung kala niya okay hindi pala. Yun lang din yun Kaya kung yung bagay, alam niyo hindi. Kasi ang style niya kasi
Pag mayroong nag-preach siya sa harapan, ang gawin niya, ulitin niya. Parang i-correct. Parang inaalay niya. Sabi niya, inaalay niya. Sometimes iba yung, ano niya, pag yung preach niya, Hindi. Gano'n. o pag-preach May siya. kilala rin akong ganyan. Tapos mag-preach, iyan din sarili niya, iyan niya kung ano yung pagpapawala niya sa sarili niya. Pero para sa akin, dapat hindi ganyan. Hindi, dapat, pag gano'n, kasi may nag-correct niya ganyan dito. Gusto ko siyang i-confront. Kaso nga lang, masyado ba masaktan ng gusto eh. Kasi yung binanggit niya kasi is wala siyang supporting verse. Napaka-importante kasi isang nagsasalita rito na lahat ng sasabihin mo. Kasi kung based lang sa kalaman mo, katulad nung sinabi nung nagturo kasi ako ng forgive and forgets, lahat yun may supporting verse. Pero may nagsalita rito na sabi niya is kailangan prepare yung puso mo. Bago mo kausapin yung taong hingan mo na sorry, prepare yung puso mo. Wala naman siya binanggit na verse. Basta magandang pakinggan. Magandang pakinggan siya, di ba? Pero nasaan yung supporting verse mo na dapat prepare ang puso mo. Tinuutusan ka ng Diyos. May sa Bible na talagang kahit anong mangyari, kailangan mo humingi ng tawad. Nandun yung mga nandun yung mga reference. Di ba si Jesus Christ nakapatol? Sasaktan siya that time, pero sinabi niya, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tapos ikaw, kasalita rito, kailangan prepare yung puso mo. Kumbaga, wala kang supporting verse. Wala kang mababasa na gano'n na hingi ka ng tawad kapag prepare na yung puso mo. Wala. Sige, bigyan niyo ako ng verse na gano'n. Kaya nakakaanong i-correct, kaso nga lang, kailangan mo siyang ipag-pray na lang muna. Hanggat maaari. Pero yung kung leader siya, kasi hindi naman leader talaga na yun. Kumbaga, para sa akin, talagang mababa, mababa pa eh. Hindi pa ganoon talaga ang kaalaman niya. Kala niya kasi alam niya na lahat, pero based sa evaluation mo sa kanya, talagang wala pa talaga. Pero pagka leader, pagka pastor, kaya Darius, pwede mo siyang sabihan. Ako, hindi ako nakakatiis ng ganyan, kasabihan ko talaga yung pastor. Kaya sila Pastor Joel, sinasabihan ko. Sila Pastor Roger, sinasabihan ko yan. Pastor ganito. Tapos may supporting verse ako. Mag-aralan natin, sabi ko, aralan natin. Kailangan may katwiran ka. Sa pas, meron pang sa kanya eh. Sige, may oras pa. Okay. Yung tao nila, ang ginagawa niya kasi, meron siya mga deacons, elders, saka meron siya yung mga leaders. Pero pag siya pa yung susunod. Ay, iba naman yun. Sa leadership naman yun. Pero di ba part na rin ng false prophets yun? Maaari. Kasi parang siya na wala nang boses yung ibang Moses, kaya nangyayari paglamas, parang siya pa nang sunod. Oo. Hindi na tama yun. Pero napag-uusapan niya sa leadership din. Pero madadaan din natin yung mamaya. Sige kaya. Pero ito, basta natin na mahaba kasi ito itong verse na to. Kuya Dex, ikaw malinaw mata eh. Basahin mo po yung 1 John chapter 4, 7 to 17. Sige po. Apo. Beloved, let us love one another. For love is from God. And everyone who loves is born of God and knows God. The one who does not love does not know God, for God is love. By this, the love of God was manifested in us, that God has sent His only begotten Son into the world, so that we might live through Him. In this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has sent God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. Next. By this we know that we abide in Him and He in us, because He has given us of His Spirit. We have seen and testified that the Father has sent the Son to be the Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him, and He in God is God. We have come to know and have believed the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in Him. By this love is perfected with us, so that we may confidence in the day of judgment.
Because as He is, so also are we in the world. Bakit binanggit itong verse na to? Ha? Because for God so loved. Amen. Pero ang pinaka-point kasi rito, yung paano mo siya i-relate dun sa number 2 na false prophet do not like to listen to anyone. Nakita niyo si Jesus Christ, di ba? Ang pinaka-point kasi nun, si Jesus Christ is nag-a-abide siya sa Panginoong Ama. Tandaan natin, kumbaga, ang pinaka-point kasi rito is submission. Ang pinaka-gusto niyang ituro. Sabi diyan, false prophet do not like to listen to anyone. In their own minds, God tells them everything. Parang sa isip niya, parang feeling niya, ganun yung ano niya, nangyayari sa kanya. Pero mali. Sabi nga, di ba, kanina, hindi niya alam minsan talaga. Kaya dapat doon na pagsasabihan yun. Na ano siya, na nako-confront. Kaya dito, inaano, doon sa verse na mahaba na yun, is yung submission. Na sa panahon natin ngayon, bilang mga lingkod ng Diyos, dapat may pagmamahal tayo. In love, hindi yung nagsasabit ka, pero pagkatalikod mo, may babanggitin kang hindi naman maganda. Hindi naman. Oo, di ba? May ganun nagmumurmuring ka pa rin. Oo, kaplastikan. Ayan. Di naman kaplastik ka. Kumbaga, parang may something pa rin na ano. Dapat talagang maging tayo in love. Totally. Ayan, no? Beloved, let us love one another, for love is from God. Kasi kailangan talaga mag-submit tayo. Napaka-importante. Kasi ito yung tinuturo talaga ng Bible. Na ang submission natin may pag-ibig. Laging tinutukoy talaga na may pag-ibig. By this love of God was manifested in us, that God has sent His only begotten Son. Pero mo, ikaw, kung Diyos ka, di ba? Andun ka na sitting pretty ka na ron, tapos magiging tao ka, tapos sasaktan ka. O, nagsubmit ang Panginoong Hesus. Nagpakasakit siya. Isipin natin yun. Para mag-submit lang sa Ama, maggawa yung gusto niya kasi siya yung perfect sacrifice na para matayo matubos, matayo maligtas. Ganon din dapat tayo, kahit minsan masakit yung desisyon ng pastor, kailangan natin mag-submit. Napaka-importante yan. Kasi doon makikita yung pino mo bilang isang worker o isang church member. Submission. Napaka-importante. Minsan kasi talagang doon tayo sinasala yung pananampalataya natin o yung pagiging member natin ng isang iglesia. Napaka-importante yan. Handaan natin. Na minsan kala natin mali yung pastor. Bandang mali tayo pa lang. Marirealize mo na lang, bandang mali. Kasi pwede naman kayo mag-suggest. Pwede naman kayo magsabi kung ano yung pastor, pwede to. Pag hindi na pakinggan yung request nyo, huwag kayo magalit. Huwag kayo magtampo. Minsan kasi talagang may something na may inaalay din sa atin ng Diyos mismo sa atin personal. Baka masakit sa atin, mabigat sa atin, pero para sa atin yun. Kaya may pag-ibig, laging binabanggit yan. Itong verse na ito, basahin ko, ilang yan. If God so love us, we also ought to love one another. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. Laging may love. Kahit minsan talaga masakit, pero kailangan natin tanggapin. Kaya tandaan natin, kapag hindi ka na nakikinig, sabi diyan sa number 2, false prophet do not like to listen to anyone. Pag hindi ka na, wala ka ng pag-ibig. Wala ka ng pag-ibig sa kapwa mo, wala ka ng pag-ibig. Alam mo ba, pag wala kang pag-ibig sa kapwa mo, ganun din. Hindi mo na napapansin. Wala ka na rin pag-ibig sa Diyos. Kasi yung sinasabi dun sa verse na yun. Mahirap mang banggitin, pero totoo. Number 3, false prophets are not motivated by love, but are motivated by the need to be noticed. Kumbaga, yung false prophet, gusto nila nanonotice sila. Gusto nila parang napapansin, na-acknowledge. Laging sinasabi, galing mo . Parang napipid yung spirit, yung ego mo. Pag sinabi, ako pa. Siyempre, di ba? Pag sinabi mo si Kuya Darius na, Darius, ang ganda ng boss mo. Gagano lang si Kuya Darius. Kumbaga, temporary lang lahat yan kahit sino sa atin dapat gano'n tayo. Huwag natin sabihin ako, na-provide ko. Dahil sa akin, huwag natin. Iwasan natin yan. Your subject for false prophet are not motivated by love, but are motivated by need to be noticed. Basahin natin para maintindihan natin lalo. The central theme of all ministries must be the love of God. Central pinaka dapat natin.
We must ask ourselves, am I in the ministry of the purpose of bringing out the best in people? Nandun ka na ba sa time ng na talagang ginagagamit ka ng Diyos para makitaan yung mga members o yung kapwa mo? Katulad yan, si Kuya Gray kanina, inaano niya. Actually, it's a encouragement eh. Nalala siya ma-motivate si Kuya Tex eh. Hindi mo lang napapansin yun, pero ganun yun, itinutuwa dito. We must ask ourselves, am I in the ministry for the purpose of bringing out the best in the people? Do I have the kind of love that covers a multitude of sins? Kumbaga, may kasalanan ka dati, may mga pagkakamali ka dati. Dahil sa mga mabubuting nagagawa mo, hindi na napapansin sa iyo yun. Hindi ka na tinitingnan ng mga tao rito sa simbahan na kahit dati ako, immoral ako dati. Pero napapansin pa ba sa akin yun? Pera na lang yung mga taong may personal na issue sa iyo. Pero hindi na mapapansin yun. Ayun. Do I have the kind of love that covers a multitude of sins? Tayo makasalanan tayo. Multitude talaga. Multitude. Talagang tayo. Dami natin kasalanan. Baka hindi mo ako masisang libro. Mag-isa natin. Hindi mabibilang. Actually, may isang ako dyan eh. Papaliwanag ko yung sin na yung about sa sin. Na pagka nilista natin. Kaya yun. Ganun ba tayo? The central theme of all ministries must be the love of God. We must ask ourselves, am I in the ministry of the purpose of bringing out the best in people? Kailangan, kapag nagsasalita tayo, na-encourage yung iba, lalo silang nagsisipag. Hindi yung kapag nagsalita ka, walang dating sa iba. Hindi yung gusto nila laging nanonotify sila. Lagi sila nababanggit. Gusto nila, pag nagsalita yung pastor, sana pasalamatan ako ni pastor, babanggit yung pangalan ko. Hindi na yun, wag mo na hintayin yung Diyos na lang, di ba? Dapat, di ba, mas maganda yung Lord talaga yung mo. Di ba, katulad sa pagpapasting. Ang pagpapasting po ay hindi po dapat pinapaalam talaga yan based sa Bible. 40 days. Na dapat, ginagawa natin yan ng tahimik lang, dapat naglilinis pa tayo. Bida ang saya. Ayun. Dapat tayo, yung tayo lang nakakaalam hanggat maaari. Kung may nakakalaman, leader lang natin. Kasi, minsan kasi dapat pag nagpa-fasting tayo, may dahilan. Ano ba dahilan ng pagka-fasting mo? May may motibo ka, pagka-fasting mo, maaaring gusto mo magkaroon ng trabaho. Gusto mo makapasa yung anak mo, pinagpa-fasting mo yun. Ikaw mismo gusto mong makapasa sa exam, fasting ka, magtatayo ka rito, mag-preach ka. O kaya, first time mo mag-short exhort, tapos nag-preach ka na pala. Sabi, 10 to 15 minutes lang, inabot kaya ng 1 oras. Ayun. Para si Kuya Ronnie lang. Kuya Ronnie, kamusta na? Normal naman si Kuya Ronnie, kilala naman natin yun. Nakauwi na talaga siya? Nakauwi na. Eh po, basahin po natin yung verse, kaya Gray, yung 1 John chapter 4, 19 to 21. Eh po, pakibasa po. We love because we first loved us. If someone says, I love you, I love God, and hates his brother, he is a liar. For the one who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. And this commandment we have from him, that the one who loves God should love his brother also. Yun. Ito yung sinabi ko kagabi kay Joy, nag-usap kami. Kasi nga, si Joy, kami. Na gusto kong maging siya. Talagang yung pag-lilingkod din. Sabi sa kanya, dapat talaga. Yung mahalin mo rin yung kapwa mo. May kasama talaga. Kasi kapag, tulad niya sabi niya, 19. Na kapag the one who does not love his brother, whom he has seen, kumbaga nakikita mo yung brother mo, kapatid mo, ikaw at tata, kung may ganun naman, kailangan mahalin mo siya kahit anong mangyari. Kahit labag sa loob ko, gagawin ko. Gawin mo na. Gawin mo na. Cannot love. Kasi, di naman, paano mo mamahalin yung Diyos na hindi mo nakikita kung yung taong nandito sa church na kapatid natin, hindi mo kayang mahalin. Ganun din, applicable sa lahat yan, kahit sa akin. Kaya nga sabi ko, Lord, guard in my heart, lagi, na masakit man yung nakikinig ko, na sinasabi sa akin, pero kailangan kong gawing mahalin pa rin.